Ayan mga kasamsaka, kasama natin ngayon si Kasamsakang Lundoy. Ganyan po ang ginagawa niya every time na nagbabag tayo. So yung blue na ginagamit, ang tawag sa amin dito ay polybag. Ayan na po yung actual na pagbabalot ng ating kardava. So ang purpose nito ay para maiwasan natin ang mga scarrings at iba pang mga insekto na pwedeng makadamage sa balat ng ating kardava. Isang magandang umaga o isang magandang hapon mga kasamsaka, isang maunlad na Mindanao, isang maunlad na Pilipinas. Mga kasamsaka, it's been a while, napakatagal, medyo natagalan po tayo mag-update ng ating Kardava project. So ngayon mga kasamsaka, andito na tayo sa point na kung saan ay nakakagaan ng loob kasi namunga na po ang ating Kardava. And mga kasamsaka, kung naiulat ko sa inyo dati, na aabuti ng 14 months to 16 months bago mamunga ang ating kardava. Ngayon po mga kasamsaka ay hindi po yun nagkatotoo. Kasi mas napaaga po dahil po siguro sa management namin, yung magandang management namin sa aming kardava. So, at the age of 11 months ay namunga na po ang ating kardava. So, marami na po tayong nabalot dito ngayon. At napalinisan na po natin ulit ang ating ilalim ng ating mga kardava or ang ating sagingan. So mga kasamsaka, na kami po buong pusong nasisiyahan kasi nagbunga na po ang ating pinaghirapan. And then mga kasamsaka, isa din sa mga napansin ko sa pagkakardavahan ay hindi po ako masyadong nag-a-apply ng abono. So every 2 months mga kasamsaka, doon ako nag-a-apply ng abono. So sa lahat ng mga nagtatanong dyan kung ano yung mga abono na ginamit ko ay So, ang ginawa namin mga kasamsaka, every time na meron kaming ihuhulog ng mga dahon, meron kaming mga damo na ilalagay or nagtatabas kami ng damo, ang ginagawa namin, nilalagay lang namin sa gitna. Kasi ito din ay nagiging fertilizer din. Ito. Ayan. So, from time to time mga kasamsaka, na nagagapas kami ng mga damo, at the same time, nang tinatanggal namin yung mga tuyong dahon ng ating mga saging, ay nilalagay lang namin dito sa gitna. Ang sa tawag sa amin dito ay isang tudling. O ang tudling ay yung linya na tinatawag natin sa ginagawa natin every time na nagtatanim tayo, or every time din na kagaya nito na meron tayong linya ng tanim na ating tinatanim, tudling po ang tawag dyan. So, mga kasamsaka, ano ba yung mga fertilizers na aking ginamit? Kasi masyadong marami tayong mga kasamsaka na eager din na magtanim, especially yung mga OFW natin na gusto ding pasukin ang larangan na pagtatanim ng kardava. So, eto po mga kasamsaka, ang gabay na ibibigay ko sa inyo kung paano o ano ang mga abono na aking ina-apply. So mga kasamsaka, ang abono na aking paunang inilagay, diba bumili ako ng plantlets, yun yung similya na aking ginamit, na kung saan ay nagbutas muna kami na 1 foot by 1 foot. And bago ko inanim ang aking mga plantlets mga kasamsaka, nilagyan ko muna yan ng isang latang DAP. Ang dapo mga kasamsaka ay yun po yung unang abono na aking inilalagay. Mga kasamsaka, ang una nyong gawin ay lalagyan nyo muna ng kahit 2 dakot na lupa muna para at least man lang ang ugat ng ating plantlets ay hindi direktang nakapatong doon sa ating abono kasi medyo mainit po ang abono, para po hindi direktang mapuwersa ang pagsipsip ng ating mga ugat ng ating plantlets doon sa abono. So tutunawin muna ito ng ating masa-masang lupa para naman ay dahan-dahang sipsipin ito ng ating mga plantlets at yun yung makakatulong sa kanya para umarangkada ang kanyang pagtubo. Okay.
After 2 months mga kasamsaka, ang nilalagay kong abono ay ang urea and then ang amosol. So, yun yung ina-apply namin sa aming saging after 2 months. Then dito kasi sa mga kasamsaka, sa ating kardava, napansin ko lang ay siguro din dahil sa sobrang taba din ng lupa namin dito ay every 2 months or every 3 months po ako nag-aabono. Pero kita-kita nyo naman na napaka-berde ng ating mga dahon at napakalalapad ng ating mga dahon at talagang yung trunk ng ating kardava ay talagang ang lulusog at ang lalaki. So, after 2 months mga kasamsaka, nagantay ulit ako ng 3 months. Ang nilagay kong abono mga kasamsaka ay ang ating complete, ang ating amosol, at ang ating urea ulit. Yun yung pangatlong application ng abono na aking ginamit. So, after 3 months naman mga kasamsaka, after 8, siguro, ang edad ng ating kardaba ay 8 months to 9 months na. Ang nilagay ko mga kasamsaka ay potash na. So, kasi nakikita na namin na meron ng sumisibol na puso ng saging. So, yung puso ng saging, yun yung bilang naging bulaklak ng ating kardaba na para maging bunga na. So, ang putas kasi mga kasamsaka, yun yung nagbibigay din ng nagpapabusok, nagpapalusog ng ating bunga ng saging. At pwede din natin mga kasamsaka, maglagay din tayo ng tinatawag natin na DAP. Okay. So, after 10 months mga kasamsaka, yung edad ng ating kardaba ay 10 months na, ang nilagay ko na naman ay calcium nitrate. Okay. Yung calcium nitrate mga kasamsaka, yun din nagpapaganda ng ating dahon. Ito po yung stabilizer natin para sa ating mga dahon, para hindi madaling mabali, para hindi madaling at makakapal ang kanyang mga dahon. At nagpapaberde po din ang calcium nitrate. So, Okay. ngayon mga kasamsaka, nag-aantay na lang tayo na sumibol lahat ang kanyang mga puso at kanyang mga bunga. Pero mayroon kaming ginawa ngayon na binabalot namin ng polybag. Yung polybag mga kasamsaka ay yung blue na bag. Nilalagay namin o dinadamitan namin ng cellophane ang aming bunga ng saging. Sa kadahilan na baka naman ay makapag-export tayo. So Okay. meron na kasi tayong nakausap din na pwede nating mapagbigyan o mapagbentahan ng ating kardaba na for export. So sana ay nagne-negotiate ako ngayon mga kasamsaka at sana magdasal tayo na makukuha natin ito. Pero naman mga kasamsaka, kung if in case na hindi tayo makapag-export, ay local market muna tayo. Kasi meron din tayong tindahan, pwede natin itong gamitin din. May mga buyers din tayo dito sa local market, pwede din namin itong doon namin ito ibibigay. So, ano bang purpose ng polybag mga kasamsaka? Ang purpose ng polybag natin ay nagpoprotekta ito para hindi magkaroon ng mga bruises, para hindi magkakaroon ng scarrings, at kung anumang mga insekto na pwede makasira or makadamage sa balat ng ating mga bunga ng ating kardaba. And mga kasamsaka kasi, ang polybag ay treated din yan ng chemicals at siya din yung tumutulong na para maging malinis talaga ang bunga natin at makapasa tayo sana for export ng ating kardaba. So meron kami ipapakita sa inyo mga kasamsaka yung puso ng saging mismo, yung bunga niya at kung ano yung nabalot na ng polybag namin. So kung kayo ay may balak kayong mga kasamsaka na i-export ang inyong kardaba ay bumili na kayo ng polybag. Itong ang polybag naman ay may nabebenta din naman sa ating mga agri-supply. Kung sino yung may gusto dyan na magkaroon o bumili ng polybag, pumunta lang kayo sa agri-supply, yung nagbebenta po ng mga abono, yung mga feeds, meron po silang mga agri-supplies din mga kasamsaka para naman hindi kayo mahirapan. Dito din kasi sa amin, kasi malawak dito ang sagingan, lalo na yung Cavendish,
ay meron talaga ditong nagpo-produce kasi ng mga polybag na mura lang. So, marami kaming sources dito sa Davao kasi dito din ang direkta sa Mindanao ang nag-export ng Cavendish na saging. So, kaya sa amin dito hindi kami nauubusan. Pwede din mga kasamsaka na ibalot ninyo ng newspaper ang ating mga bunga ng saging bago ninyo balutin ng cellophane. Okay. Ang gamit naman o ang purpose naman ng newspaper mga kasamsaka ay para hindi masunog sa araw ang ating balat ng ating kardaba o ng ating kahit anumang saging. Ito yung nakakatulong para protektahan din ang ating bunga para mas maging malinis talaga na hindi siya magkaroon ng sunburn na tinatawag. Kung may sunburn din ang tao mga kasamsaka, meron ding sunburn na tinatawag ang ating mga saging. So ngayon mga kasamsaka, ibibigay ko sa inyo, papakita namin sa inyo ang kardaba na may puso na ng saging at yung kardaba na may bunga na nakabalot na ng polybag. Tara na! Ito mga kasamsaka, napakasayang kasi na sobrang laki kasi. Sobrang laki ng kanyang trunk. Ayan po, naputol po ang ating ayan, natumba po. Sayang kasi nakabalot na. Ito yung sabi ko sa inyo mga kasamsaka na pag nakabalot ang saging ay talagang napakalinis niya. Ayan. Ito yung isa ding rason na kung saan di ako masyadong nag-aabono kasi sobrang laki niya. Ayan. Ayan, parang isang tao talaga. Ayan o, tingnan ninyo. Ayan, ganyan siya kalaki. So natutumba siya pag masyado siyang mataba. Kagaya din ito ang kanyang first generation at second generation. Ayan, ang lalaki. Ayan. Ayan. Isa din yan sa mga rason na kung saan ay nagkokontrol ako ng pag-aabono. Dito mga kasamsaka, itong natumba kasi napakalakas ng hangin kasi dito nung nakarang buwan. Kasi may bagyo. Nasa mga 20 po na trunks or puno ng saging ang natumba. So sayang. But it's okay kasi meron pa din namang nakasurvive. So aantayin na lang natin yon. Kung ano yung ibibigay sa atin ng Panginoon ay magpasalamat tayo. Kasi hindi naman talaga natin sinadya din na magkaroon ng bagyo. So ano yung natira ay aalagaan na lang natin. At paramihin. Okay. Diba? So going na tayo sa kabilang area mga kasamsaka. Okay mga kasamsaka, welcome dito sa ating pangalawang area ng ating Cardava project. Mga kasamsaka, kung naalala ninyo, ito yung tinaniman natin ng talong. Nag-multi-cropping tayo dito. Sa ilalim nito ay tinaniman natin ng talong. So ngayon mga kasamsaka, ito yung sinabi ko sa inyo na 10 months to 11 months ay nag-umpisa na pong mamunga ang ating mga kardaba at sumibol na ang kanyang mga puso. Ang estimated natin na months na nasa vlog din natin ay hindi po siya na sumumpak kasi nga sa kadahilanan na din na maganda ang aming management plus napakataba po ng ating lupa dito mga kasamsaka. So ito ngayon ang estado ng ating kardaba sa ating second area. So tingnan niyo mga kasamsaka, yung mga nag-glue dyan na nakabalot na yun pong polybag na tinatawag namin. Kagaya ng sabi ko noon, ang purpose namin bakit hindi namin tinatanggal ang mga naninilaw na mga dahon at hinahayaan muna namin itong tumuyo para naman hindi masyadong masaktan o masugatan o mahapdian ang ating mga puno kasi nga ang purpose din na sabi sa akin ay para hindi lumiit at hindi ninipis, hindi lumiit at hindi ninipis ang mga dahon niya. So hinahayaan lang namin sa natural pamamaraan na tumuyo ang kanyang mga naninilaw na mga dahon. So mga kasamsaka, kung napansin niyo na medyo magulo pa ang ilalim ng ating kardabahan, kasi mga kasamsaka, yun yung sabi ko sa inyo, yung tinatanggal namin ng mga dahon na excess. Kung hindi excess, yung mga nanunuyong dahon na talaga. Kasi ang lupa din dito sa akin mga kasamsaka ay hinayhay na tinatawag, yung kumbaga slope siya. So hindi siya talagang patag na patag. So ang nangyayari is pag malakas ang ulan, ay
kumbaga binabaha siya. So ang nangyayari is yung mga fertilizers, yung mga pataba ng ating lupa ay talagang naaanod siya. Naaanod. So ang gagawin natin mga kasamsaka, meron tayong isang solusyon na gagawin dyan. So magbibigay ako sa inyo ng sample kung ano ang gagawin natin pag ang ating area ay slope na kung saan ay dinadaanan din ito ng baha. Ito ang gagawin natin mga kasamsaka para hindi naaanod yung mga fertilizers, mga minerals, mga abono, mga bitamina ng kailangan ng ating mga saging. So, like for example mga kasamsaka, kung ang area natin ay unang mataas at dito ang mababa, ang gagawin natin mga kasamsaka ay i-cross lang natin ang mga dahon. Itong mga dahon na ito, yung natanggal na mga dahon, natatanggal ng mga damo, ay i-cross lang natin sa kanya dito. Ayan. So ipapakita ko sa inyo kung anong gagawin ko at i-explain ko mamaya sa inyo kung ano ang gamit ng ganong klaseng pamamaraan o ganong klaseng style. So halimbawa mga kasamsaka, doon ang mataas, dito ang mababa, ang gagawin niyo ay i-cross niyo ang mga dahon, mga trunks na naputol na, at the same time yung mga damo. May mga kahoy, pwede niyo ilagay. So, probably next week kasi naubusan ako ng oras ngayon. So, ang gagawin ko ay dadalhin ko dito yung mga pamangkin ko at ito yung gagawin namin. Ito yung tatrabahuin namin para maiwasan na natin yung soil erosion na tinatawag. Or yung sa amin kasi kankan. So, nakakankan kasi yung mga lupa. So, ang mangyayari mga kasamsaka ay ang mga minerals na naaanod o ang mga vitamina o mga fertilizers natin. Ngayon, ang i-explain ko sa inyo ay bakit ginawa kong nilagay ko horizontally ang ating mga dahon. Kung ito na yung mga kasamsaka. Kung ang tubig natin ay galing doon, so, ibig sabihin, kung dito ang mataas, ang tubig na papunta doon sa mababa ay kanyang na-filter. Nasasala niya. Nasasala niya yung mga naanod ng mga fertilizers, naanod ng mga lupa, para maging pantay siya. So, di makakalusot doon sa baba ang mga lupa at mga abono natin o mga fertilizers natin o yung ating chicken dung pag nag-a-apply tayo kasi nahaharang ng mga dahon. So meaning pagdating ng panahon na habang tumatagal ay ganito parati ang ating ginagawa ay pumapantay na ang ating lupa kasi nga nahaharangan siya. From time to time habang tumatagal ay tumataas ang ating filing ng ating mga dahon o yung mga excess natin ng mga trunks, yung mga kahoy, yun po yung nakakatulong sa ating lupa para hindi siya ma-erode o hindi siya maanod ang ating mga lupa. So, sa lahat ng mga may lupa dyan na hinayhay ang tawag dito sa amin, slope ang tawag sa English, ito po yung gawin ninyo. Iharang nyo po yung mga dahon para naman gawin ninyo itong pansala. I-filter niya ang kanyang lupa, i-filter din niya, sasalain niya yung mga naanod na mga bagay-bagay o mga abono at fertilizers natin. So, from time to time, habang tumatagal ay nagiging patag na ang ating area. Maraming salamat. So mga kasamsaka, napakaliing tulong po ng suporta na inyong binibigay sa inyong kusinerong Moreno para ipagpatuloy pa namin ang aming nasimulan, ang aming magandang nasimulan para makapagbigay pa kami sa inyo ng gabay at maunawaan ninyo ang larangan na gusto nyo pasukin. Hindi naman po kami perfecto pero kami po ay sa abot ng aking makakaya ibibigay namin yung mga tips, yung mga tricks at yung mga kaalaman ko
na nakuha ko din larangan na aking pinapasok. So sa aming mga kasamsaka dyan na nakapag-subscribe na, maraming salamat po sa inyong suporta at pagsusubaybay sa aming channel, sa ating channel mga kasamsaka, at nagtatarget na tayo ngayon ng 10,000 subscribers mga kasamsaka. So tulong-tulong na tayo, kapit-bisig na tayo mga kasamsaka. Sa lahat ng mga hindi pa natin mga kasamsaka dyan, hindi pa nakapag-subscribe, please guys, do subscribe and just try to hit the notification bell. Galawin niyo yung notification bell guys para updated kayo sa aming mga videos at yung mga tips namin ibibigay at mga paraan, pamamaraan sa larangan ng agrikultura at sa larangan ng pagmamanukan at sa anumang larangan ating papasukin. Narito po ang inyong kusinerong Moreno para magbigay sa inyo ng inspirasyon at gabay para matulungan natin. Magtulungan po tayo mga kasamsaka. So try to hit the notification bell mga kasamsaka para updated kayo sa aming mga videos. Maraming salamat!